Rodrigo Roa Duterte o mas kilala sa tawag na Tatay Digong, pangalan na naging bukang bibig ng sambayan ng Pilipino nang dahil sa matikas nitong pamamaraan ng pamumuno. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo taong 2016, katagang change is coming ang naging pangako nito sa sambayanan. Naging kamayng bakal at hindi pangkaraniwan ng stilo ni Duterte kung saan malayo sa nakagisnang uri ng pamumuno ng mga nauna ng naglingkod sa palasyo. Bagay na siyang kinatatakutan ng iilan, ngunit tinangkilik at binigyang pugay ng karamihan. Taong 2017 nang ilarawan si Duterte sa isang pag-aaral bilang unusual reformist kung saan malayo sa tradisyonal na politiko ang katangiang ipinapakita nito. Bagay na si Duterte lang ang natatanging pangulo na walang pag-alinlangang bumangga sa mga oligarkiya sa bansa na umano'y dekada-dekada ng umaabuso ng dahil sa kanilang malawakang political power. Ilan sa mga binantaan ng pangulo ay ang mga negosyanteng sina Ayala at Panghilinan, pamilyang Lopez na hawak ang ABS-CBN, Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines, Mighty Corporation na may 25 billion tax liabilities at marami pang iba. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang kwentong buhay ng binansagang pambansang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte at isa-isahin din natin ang ilan sa mga isinusulong na pagbabago ng kanyang administrasyon na hindi gaanong nais sa publiko. Bago pa man natin tatalakayin ang mga proyekto at batas na nagawa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, balikan na muna natin ang kwento sa kung paano nakamit ng isang tanyag na mayor ang pinakamataas na posisyon sa palasyo. Nagsimula ang kwento noong March 28, 1945, araw nang ipinanganak si Rodrigo Duterte sa lungsod ng Maasin, probinsya ng Southern Leyte. Ang kanyang magulang ay kinilalang sina Vicente Gonzales Duterte na isang abogado at inang si Soledad Gonzales Roa na isang guro at civic leader na may lahing Maranao. Ang angkan ng mga Duterte ay kilala ng mga tanyag na politiko na nakabase sa Cebu. Ang ama ni Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay dati nang naging mayor ng Danau, Cebu taong 1945. Taong 1949 nang lumipat ang pamilyang Duterte sa Davao kung saan dito na nagsilbing gobernador ang ama mula 1959 hanggang 1965 na kalaunan ay naging miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang